Pero ano sir, may mga, ano ba kayo, mga pamilyado, may mga anak? Mga pamilyado po. May anak ka? Yeah. Ilang taon? 5. Kalikutan yun ha. Ingatan mo sir. Yes, sir. Oo, number 1 yun. Bahala ka. Hindi, natatakot talaga ako pag merong mga may anak May na mga anak gano'n. na maliliit pa. Kasi ano eh, maraming na aksidente na yun, yung bata. It's okay lang kung mga gamit na lang sa bahay yung masisira eh. Huwag lang yung bata. Huwag lang makakatama ng iba. Nung nakaraan nga, meron LED TV nila eh. Tinamaan, guhit daw. Eh, sabi ko, labas na ako dyan. Guhit talaga, sira talaga. Siyempre, talaga. 75 inches ha. Pero yung 75 inches, mahal nun. Kung gano'n eh. Laki. Laki nun. 75 inches. Okay, yun, number 1 lang sir, proper maintenance lang, tatagal naman yung unit, tapos pag may problema, tawag ka agad sa amin, yung mga ganun lang, simple lang naman ang gagawin. Tapos, dalawa lang ng bagay ng ang sisira dun sa barrel sir. Ikaw at saka yung bala. Yung balang ilalagay mo sa kanya. Pag nilagyan mo siya ng mga cheap quality BBs, nilagyan mo siya ng mga China BBs, or yung ginamit mo na BBs, yung pinatok. Halimbawa, na-collect mo, ganyan, yung gamit na. Yun ang pwedeng sumira sa kanya. Iwasan nyo yun, sir. Tapos, number 2, yun, proper maintenance, silicone oil. Start ko na. Okay. Good day, mga ka-airsoft. Good day, mga ka-bigman. I'm back na naman. Okay. Okay. Mga guwapings na ka-airsoft yun nandito. Okay. Sir Timothy. Okay. At saka yeah. Ano pangalan ulit, sir? Joshua po. Sir Joshua, no? Kapangalan may anak ko, Joshua. Okay. Okay, bali mga ka-airsoft, no? Yung unit nila, nakita nyo naman yung SRC High Kappa, yung premium natin, di ba? What good and special about this unit, malalaman ninyo, maya-maya lang. Okay? Ito yung unit, SRC High Kappa Silver, SRC High Kappa Two-Tone. Okay? Itong unit na to, tulad ng sinasabi ko, pwedeng-pwede siya sa CO2. Talagang proven to sir. Para lang may discuss ko, no? When using 12 kg na gas, yung kaninang pinakita ko ito, 12 kg, malakas na siya. Talagang malakas na. Siguro, mga 360, 370 to 380 FPS. Pag ginamitan mo ng 14, nagpo 400, 450, 460, 470. Eh, pag ginamitan mo ng CO2, ibang usapan na talaga yun. Talaga malakas na. Pero, the more na lumalakas yung unit mo, the more na nag-a-adjust ka rin naman sa bala. Halimbawa, ganun na kalakas. Hindi ka na pwedeng gumamit ng .20. Magbibigat ka ng bala. Kasi, pag gumamit ka nito, mapapansin mo yung bala mo, hinahangin na. Mataas na. Ibig sabihin, sobrang lakas ni unit para dun sa balang gamit mo. Kaya, yun. Ito, the reason why ang binigay ko sa inyo is .20 and .25 na bala. .20, normal firing, okay na to, masakit na to, malayo yung range, no? Pero, ito, mas fatal to. Okay? Point, guys, so, sariling branding na ngayon tayo sa bala. Yan. .25, mas mabigat to. Mas mabigat, ibig sabihin, mas fatal ang damage. Pero, syempre, kung range ang pinag-uusapan, yung layo, mas maiksi ang maabot nito compared dito. Pero yung impact, masakit to. Sakit ka sa close range lalo. Yes, sir. Huwag na i-try. Yung kaninang ginawa mo, sa totoo lang, na blanco ko ron. Kasi ginanon mo sa kamay mo. Sabi ko, nagulat lang ako, no? Hindi regular na nakikita ko yung mga ganong senaryo, eh. Pero wag, sir, masakit talaga yun. Okay. Siguro kung ganon, actually ganito, pag yung barrel, sinubukan yung ginanyan nyo, Masakit. masakit. Masakit siya kung masakit. Pero pag dinikit mo, less. Tama ka doon. Pag ginanyan, masakit siya. Pero alam nyo bang mas masakit siya within 2 to 3 meters? Yun yung peak ng buwelo niya. Kung halimbawa yung tao nakatayo ng 2 meters, kumpara mo dun sa nakatutok,
Mamumuo lang yung dugo. Mamumuo yung dugo yan. Pero pag 2 to 3 meters, tapos naka 14 kg ka, penetrate yung bala sa bala. Kaya, yun, no? Pero wag mo na rin i-try. Ayaw kong makita na, ano. Nagulat ako, no? Okay, guys, no? Let's do the demo and test fire ng unit ng ating mga ka-airsoft. Number 1, unahin natin silver, sir. Okay? Ang ginagamit namin is silicone spray, silicone oil. Gawin nyo to sa regular pag napapansin nyo tuyo na yung unit, para yung unit nyo tumagal. Ito, sir. This is the output bulb. Press ng konti, then spray. Pansin nyo yung oil, papasok sa loob ng bulb. Yun, di ba? Pag hindi nyo siya prenes, nag-spray kayo, okay din naman yun. Kaya hindi siya papasok, nandyan lang siya. Pag putok ng barrel, mawa-wipe out lang yun. Okay, then after that, dito rin sa ilalim, sir. Konting-konti lang dyan. Mabuti lang sa malagyan, mabasa yung valve. Sir, dalawa rito, sir, ha? Dito, dalawa rin po. Kasa natin. Ilak manually. Bakit kailangan ng oil dito? Kasi ito yung slide stopper na tinatawag. Pag ito walang oil, eventually nauupod na, nabibilog to. Wearing tear, no? Ngayon, ang mangyayari, sir, putok ka ng putok, pak. Hindi na siya mag-open slide, wala na palang bala, hindi pa siya maglalak. Yun ang dahilan. Kaya kailangan lagyan natin to. Then dito rin. Ito yung nozzle. Mismong nozzle po. Tapos, tanong, tuwing kailan ba lalagyan? Tuwing ba maglalaro? Hindi po. Pag hanggat nakikita nyong basa pa siya, huwag po muna. Pero depende pa rin, ha. Halimbawa, hindi nyo siya madalas gamitin, at least once every month. Pero kung madalas nyo siyang gamitin, everyday, kahit isang buong magazine, check nyo kung tuyo na, sprayan nyo na. Tapos, ayun, meron na, okay na. Ngayon, dako tayo, sir, sa paglalagay ng hangin. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, pwede siya sa 14 kg. So, lalagyan natin ng 14 kg. Okay? Upside down. Then press down. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 seconds, sir, is enough. Sobra-sobra na yon para sa isang buong full rounds. Full rounds is 27 rounds, pero ang allowed lamang is 20 to 23 para yung spring naman to give way with the spring para hindi siya masira. Kasi pag laging nakapress yan, ano yan? Hihina yung spring. Tama ka doon, sir. Tama ka doon. Mas maganda kung hindi naman madalas gamitin. Konti lang yung gagawin para... Yes, at saka kung hindi mo madalas gamitin, mas maganda wag mo na lagyan. Kasi, lalo ka na, sir, may anak ka. Diba? Siyempre, mga anak natin, pero wag mo namang idamot sa kanya. Wag mong pagdamutan. Alam mo, sir, mas maganda sa totoo lang sa father, imulat mo nga siya dun. Si Lucas, 3 years old nung unang ano yan, humawak ng airsoft. Ngayon, kahit live, kaya na niya. Alam niya na, pag hinawakan niya yung baril, matinding responsibilidad ang kailangan. Yun ang kailangan matutunan ng bata, yung basic namin. Sige, sir, lagyan ko na ngayon. Lagyan natin bala. Hatakin to pababa, sir. Pwedeng mabasag to pag nabibitawan nyo to. Ingatan nyo po. Hatak pababa, put your right thumb here. Para kung mabitawan nyo, siya yung sasalo. Then, hold it tight. Diyan nyo isushoot, sir, yung bala. Pansin mo, maluwang siya. Huwag po dito, ha. Dito po. Ngayon, sa reloader nyo, pump lang po. Tapos, ang nangyari ganyan, sir, bungi-bungi, di ba? Ang gagawin nyo, kalugin nyo lang sideways. Para mawala yung bungi kung malayo. Yun. Okay. Hindi ko na gano'ng pupunuin, sir, ha? Tapos, pasok. Malakas, sir. Yung iba pinapasok nila, tinutulak lang. Ang tendency, mabubunot. Kailangan malakas. Kasa. Ready to fire. Equip yan, sir, with a, ambi. Dextrose na safe. Hindi mo mapipindot. Okay? Kung kanan ka, kawit-kawit lang. Kung kaliwa ka, ganun pa rin, kawit-kawit lang. Ngayon, sir, meron siyang beaver tail.
safety function to na ginawa para kailangan ma-press mo muna siya para mag-fire. Pag hindi mo siya na-press, hindi siya magpa-fire. Kaya there's no way na pumutok to, halimbawa nalaglag, hindi siya puputok kahit ano mangyari, kahit malaglag to. Hindi katulad ng ibang barel. Kasi walang pumipindot dito. Pero pag ito napindot na, ready na to. Okay? Yan naka-safe, sir. Firing ka po muna. Galingan mo, sir, ha? Naka-live ka. Naka-safe yan, sir, ha? Okay. Unsafe mo muna, sir. Right. Okay. Haliwit. Ano na tumatama? Malakas na yung 14 gauge, eh. Malakas yan, sir. Fairness, may pulso ka naman, sir. Kaya lang practice lang ko. Okay, yan. So, konti na lang na practice. Okay, yan, open. O, yun. Medyo may mali dun. Sige, ulitin natin, sir. Okay, open bolt. Kung tawagan, open slide, no? Yun, common na mali na nagagawa ng airsoft player, nare-release agad to. Okay. So, ang tendency, pag nire-release mo yan, oops, naka-engage. Makikita mo, naka-engage. Mabalik. Ang gagawin mo, i-re-rest mo yan. Ah. Puputok siya, delikado. Ngayon, sa una, pangalawang beses, pangatlo, okay lang na ganon, kaya-kayanin niya. Pero, there will come a time na mabubungi ito. Yung stopper nito. Kaya, iwasan mo yan, sir. Proper, pag nag-open bolt, release mo na yung magazine. Then, the slide, then rest. Okay, yun yung pinaka-proper, sir. Huwag mong uunahin yung release agad ng magazine. Ay, lang yung slide. Tapos, ayun, punas-punas lang kung may excess na oil. Okay. Then, the next unit, yung two-tone. Actually, pinakamabiling two-tone, Pinakamabiling two-tone. Medyo guwapo. Ito kasi kailangan, sir, medyo maalaga ka, punas-punas. Kasi eventually lumalapog. Mukhang masipag naman si sir. Masipag naman. Okay, sir. Release na natin to, sir. Release. Then, ganun pa rin. Silicone oil, tulad ng ginawa ko. Okay. Yan dito sa ilalim. Inlet. Pasa. Lock. Then, spray tayo rito, sir. May laser pa pa? Wala. Ito ko sa treat ng dalawa eh. Kaya wala na. Mag-away kayo, isa na lang natitira eh. Okay, tapos lagyan natin ng gas. Upside down, sir. Ayan, 14 kg, upside down. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then, lagyan natin bala pa yan. Pababa. Pigilan. Dito shoot yung bala. Alisin yung bungi. Ito, pwede to. Uy. Ano ba yan? Pwede yan. Sige, bigay mo. Okay, sir. Edi, okay na yan. Ngayon, sir. Meron na rin pa na nalagyan kong pasok na. Malakas ka sa ready to fire. Kasi, kaya nga, ni-rapido ni sir eh. Mukhang may hugot eh. mukhang may mga marites sa lugar nila eh. Okay, then rest yun.
Okay, yan nga. Yung unit, lifetime service warranty. Basta may problema, sir, tawag nyo kagad. Huwag nyo papabuksan sa iba or papagalaw sa ibang hanggat maaari. Yes po, kuya. Tapos, wala naman na, wala nang gun ban. Tapos na, okay lang na dali nyo yung unit sa game site. Okay lang na i-travel nyo kahit dala nyo. Basta, as long as nakabag. Yes po. Po. Ayun, safe kayo as long as nakabag. Then, yung billing ko, yung BBs, wag nyo nang... I-recycle. Yes, sir. Then, since bigyan mo na 2.30 grams na. Bigyan ko kayo ng special types of BBs na tinatawag. Yung polish BBs. Na black BBs. Okay? Yan. Pang malakas na talaga. Tas Yung talagang malakas. talagang malakas na, sir. Bigas na yan. Polish BBs na 0.30 grams na black, no? Bibigyan natin. Special to, sir. Oo, bihira lang magbigay nito pag nakikita ko lang na ano. Let's pag nakikita ko lang na yan, capable naman kayo. Kasi delikado na talaga. Talagang masakit to. Sa inyo po pala sa ito, no? Yes, sir. Tapos, ayun lang, sir, ha? Basta huwag na kayo magre-recycle ng BB. Yes po. Opo. Tapos, gas, kahit ano, pwede nyo gamitin. Gusto nyo makita yung ano, yung pinaglalagyan nito na magazine. Yes po. Lucas, pasuyo nga, para may idea sila, sir. Halimbawa, magsi-CO2 na sila. Fishing, pwede. Baka pwede ko yan. Lakas eh. Magkano naman po yung magazine na pwede mo din nasa? Meron tayong tigpo 4, yung magazine. Tignan ko lang muna, sir. Ang dali lang, mamaya na. Nasa live ako eh. Ay, okay. Ito yun. CO2. Okay. Tapos yan po yan. Yan, ayan. Ganito yung itsura nung magazine na yun. Actually, same lang rin dito, di ba? Ayan. Ayan, same. Pero, ayan, meron siyang butas sa ilalim kung saan ilalagay mo to para ma-load mo. Yes po. Yan. One canister na ganito is good for 60 shots. 60 na solid na shots. Eventually, kung gusto niyo mag-upgrade, pwede naman. Pero iba na yung lakas na. Iba na yung lakas. Oh. Nasa familiarization stage pa lang naman kayo. Okay lang muna yung green gas. Ano yun, madaan tayo dito. Malay mo, ma-addict kayo. Bukas ulit, nandito kayo ulit. Rifle naman, kuya. Okay, yun lang muna. Okay mga ka-airsoft, maraming salamat sa mga nag-view. No? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po. Sir, baka may gusto kayong batiin. Mga misis niyo. Binabati ko yung misis ko, si Merlin, at ang aking anak na si Iyo. Jacob. At syempre ang pamilya namin. Yeah. Parang ano no, radio announcer yung boses. Ang ganda ng boses ni sir. Okay guys, thank you. Have a blessed day.